Pwede rin mo photo. Good morning everyone and happy Sabbath! Praise the Lord kayo, nag-practic kayo mga igsoon sa Bulacau. By the way, mga igsoon akong pinapasalamatan ko sa ato ang kanta sa mensahe nga nagkahinumdum sa ito ang Redeemer nga atong Ginoo sa ka-Redeemer o faithful gabisan sa mga problema ni kalimutan na apat ang Ginoo andam siya nga mo tabang sa tuwa kay siya Redeemer o faithful gandi sa mga Ginoo. Dili nga pagutagon mga igsoon ako sa pasalamatan labaw sa tanan ang ato ang Ginoo. Tungod sa dako niya nga mga panalangin nga ang iglesia sa Bulacau nagpadayon sa pagsimba diha sa Ginoo. Kaya naay uban mga simbahan mga igsoon nga nagpabilin diya kong sirado. Mao nang pasalamat na diha sa Ginoo kay ang iglesia sa Bulacau gitugutan o gitagaan sa higayon nga mag-iusa kita dinhi sa iglesia. Ako sa nahinumduman akong mga igsoon sa bata pa ko dinhi gikudan ko sa akong ginikanan sa akong mama kay lagi gusto sa akong mama na magtubo lagi nga puutan. Puutan ng sa Korea. Nunya akong mama sa wala pa akong schedule sa mensahe. Nihagi ako sa akong mama nga palikuron unta ako siya sa tubangan. Kunya ako manakita nga naama siya sa Rio, basi mahadlok siguro siya nga makatungog sa bumabalik. Basi dili siguro siya ganahan. Kung nagpaluyo lang siguro siya para dili makita siguro ako mga nagbuhay din. But by the way mga igsoon, ako pasalamatan usab si Kuya Rene sa dili na ko nga pribilehiyo nga gitagaan ko niya og higayon sa last Sabbath pag iyang giingnan nga pwede mo mahimo nga speaker. Kunya sa akong nauna kong igsoon pila ka bulan ako pag-schedule ni abi na ko gili di pitagaan part nga speaker di sa Bulacau kay kontra kaya. Kunya tungod sa dako ka panalangin sa Ginoo o pa ni Brother Rizaro, salamat kayo sa pribilehiyo dili nga kabutagon. Dili na lang siguro na ko dugayon kini nga istorya kay hapit na ang alas 11. Matot pa ni Kuya Rizaro nga hinaot nga ala 30 minutos o nato sa 45 minutos lang ang labing kadugayon sa paghatag ng mensahe. Akong paninamutan mga igsoon, mahuman talaga sa iyo. Paninamutan din ako, siguro mga 5 minutos, okay rin niyo. 5 minutos, siguro tali. Dili na tagutumon, makakaon na lagi ka. At least, paano sa natutuna ang pulong nga mga Biblia. Mga sa pulong sa Ginoo. Kaya importante man yung sa pulong sa Ginoo. Importante mo sa material ng mga butang. Kaya material ng mga butang, lumalabay lamang mga igsoon. Apan ang pulong sa Ginoo, magpadayon, hantod sa kantoran. Karon mga igsoon, sa dili ito ta magsugod, ako sa pihangyo ang tanan nga mag-ampo ta. Ampo ta? Gamhanan na layton na nagbanan Diyos. Dili nga kapuntakon sa adlaw nga ipapahuday. Aniya kami Ginoo nagkaikusa sa pagsimba o dahil kaya kanimo. Panalangin o Diyos ang matag-usapan namo. Nga kaming tanan, among mabatlan ang kadasig sa kami Ginoo. Magatuon sa imong balaan ng mga tulong. Ihatag ka namo. Ang imong balaan ng Espiritu magbubunsad sa matag-usapan namo. Ang isalig itugyan sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Ako lang guro ni tanong ay makrupon kay naanad magugog malagaw-lagaw ngamit mensahe lagan magugog pagkakao ang tanong lang ni nang microphone kasi pag abot ko nito pastor abot ko din at least dala na ko ang microphone para madungog ninyo ang mensahe. Kung abot ko nito ang microphone na din hinay siguro ang inyong mga pagtungog ko nagdadto na lang siguro nako. So karon magsugod ka
sa ato nga mensahe karon. Ang atong ulahan sa atong mensahe naghiskot kini mga igsoon, hope for the broken people. Pagdaong alam sa mga tao nga nangabanda, pagdaong alam sa mga tao nga nangabukan, pagdaong alam sa mga tao nga nawatangan o pagdaong hope for the broken people. Ang akong title mga igsoon sa nilabay na Sabado naghisgot bahin sa hukma. Karon atong hisgutan hope for the broken people. Dili siya kanang kasakit alang nga sa hukma, kundi pagdaong ni diha sa Ginoo. Hope for the broken people. Karon to start ang igsoon, makita kini sa 1 Samuel chapter 20 verses 14 and 15. Ako magod mga igsoon, usually maghahatag og mensahe, ako kini ipaagi og mga sugilanon. Kay diha sa sugilanon, diha ta mokuha og mga movement punto sa ato nga mensahe. Kay baton pa sa istorya mga igsoon, mas madali masabtan ang ato nga mensahe kung ipaagi nato sa mga sugilanon. Muna ato dili sundan kini nga sugilanon kay dinhi ta magkuha sa ato nga mensahe karon dinhi nga kabuntagon. Kay baton pa sa istorya nga ang sugilanon, ang mensahe susama daw kini sa usa ka panimalay. Nga dunay bintana, dunay outlet, mas hayahay ug mas dindot tan-awon. Monong atong ipaagi sa sugilanon. Karon magsugod ta mga igsoon. Nagingon dinhi, if I am still alive, show me the steadfast love of the Lord. Kini nga mensahe mga igsoon, pulong kini ni Jonathan ngadto kang David. Akong balikon, pulong kini ni Jonathan ngadto kang David. Nihangyo si Jonathan ngadto kang David kay kining panahon na si David mo transition na ingon nga hari sa Israel puli ni Saulo. Muna nihangyo si Jonathan ngadto kang David niingan iyang si David. David, kung maglingkod na ganing ka nga hari sa Israel, magsugod na ganing ka ingon nga hari dito sa imong gingharian, na ako'y hangyo nimo. O nang nihangyo si Jonathan ngadto kang David, kamusulti siya nga, show me the steadfast love of the Lord, that I may not die. Mga igsoon, kung atong sabton kini nga istorya mga igsoon, nganong nihangyo si Jonathan ngadto kang David nga ipakita ang pagigugma sa Dios nganhi kanako aron dili ako mamatay. Kung atong sabton mga igsoon, nganong nihangyo si David kay usually mga igsoon, ang tanan nga mga kaliwat sa dati nga hari, ang tanan nga mga kaliwat sa previous nga hari, ang ilang mga anak, ang ilang mga kabataan, pamatyon mga igsoon, pamatyon ang ilang mga anak, pamatyon ang ilang mga kabataan. Nang nihangyo si Jonathan ngadto kang David, nagunahon na siya basig ipapatay ko. Nang niingon si Jonathan ngadto kang David, please show me the steadfast love of the Lord, that I may not die. Kung atong sabton mga supposed to be ang mahimong hari si Jonathan unta kay anak siya ni Saulo. Apan si David mga igsoon, nakasabot siya sa kagalingon, napaubos siya, David, dili ako ang mahimong hari, ikaw ang ipili sa Diyos, ikaw ang gidihog sa Ginoo, mong nakasabot ko. Nihangyo ko ni mga dili unta, kung ni mo batyon kauban sa akong mga kabataan. Ingon pa yun din, and do not cut off your steadfast love from my house forever. So niingon si Jonathan, ngadto kang David, dili na pud ako. Apilpod ang akong mga anak, apilpod ang akong mga kabataan, apilpod ang akong mga kaliwatan, ang tanan ako nga mga kabanay, balihok, ayaw may patya, pakitae mi si mong kaluoy, tagae mi si mong kaluoy, i-preserve ang amo nga kinabuhi. So, atong sabton mga igsoon, kini nga request ni Jonathan ngadto kang David, kay springboard ni siya ngadto sa sunod nato nga mga teksto. Kini nga sugilanon mga igsoon, si Jonathan naghangyo siya ngadto kang David nga dili siya patyon, kauban siya mga anak, kauban siya mga kabataan. Next mga igsoon, 2 Samuel chapter 9 verses 1 and 2. 2
Kining panahon mga igsoon, si David naglingkod na, nagsugod na siya sa iyang pagkahari ngadto sa Israel. Nagsugod na siya sa iyang pagkagamana ingon nga hari ngadto sa iyang gigharian. Wala sa pagsugod ni David ingon nga hari sa Israel, namutan na siya sa iyang gigharian. Niingon si David, "Is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness na ikingon for Jonathan's sake?" You see mga iso, sa previous na itong teksto, si David, si Jonathan, naghangyo siya. Gato ang David, gadili siya patyon, kauban siya mga anak, apil niya makabanay, silang tanan ni hangyo. Gato ang David, si Jonathan, gadili siya patyon. Sa pagsugod ni David, ikaw nga hari sa Israel, kung namutana tayo siya sa iyang gigingarian, iyang ingnan ang tanan ng mga katawan. Doon na pa ba'y nabilin ng mga kabanay ni Saulo? Doon na pa ba'y nabilin nga makabanay ni Jonathan, kay tagaan ko siya kaluoy, pakitaan ko siya kaluoy, tungod o alang sa akong higala nga mao si Jonathan. Namutana. Now, naanto ba kung igsoon? Now, there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba. So, dunay katabang ni Saulo kaniadto, ang pangalan niya si Ziba. Buot pasabot mga igsoon, kay katabang ni Saulo kaniadto, buot pasabot naa ni kauban sa panimalay ni Saulo. Kailan siya sa tiyang niya, kailan siya sa tanan ng mga kabanay ni Jonathan, kabanay ni Saulo, kay katabang ni siya ngadto sa ilhangang panimalay. Ilang ipatawag, and they called him to David. Ilang ipatawag. And the king said to him, "Are you Ziba?" Ikaw ba si Ziba? Ang katabang ni Saulo kaniadto? Ingon si Ziba, and he replied, "Yes, your majesty, I am your servant." Yes, ako ni, ang katabang ni Saulo kaniadto. Unsa ako ikalagad kanimo? Ingon si Ziba, iyang gingan si David. Next, mga igsoon, 2 Samuel chapter 9, verses 3 and 4. And the king said, "Nakupanan ako si David, Ziba, kay ikaw man ang katabang ni Saulo kaniadto, kailangan kasi mga kabanay, kailangan kasi mga anak, kailangan kasi mga kaluhatan, bumukan na ko nimo. Ziba, is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him?" So si David, iyang ipangutan na si Ziba, doon na babay na bilid nga buhi sa makabanay ni Saulo, doon na babay na bilid nga buhi sa makabanay ni Jonathan, kay tagaan ko siya kaluoy, pakitaan ko siya kaluoy, alang o tungod sa suod na kong igala, nga bisan na namatay na sila si Saulo, sila si Jonathan, kay tungod, suod na ko siya igala, cross na ko siya igala, dili na ko kalimtan ang akong pag-igsaat kaniya, mauna na utana si David, na babay na bilid nga buhi sa mga kaliwatan ni Jonathan. So inyo makita ang istorya ni ini nga sugilanon. Now, and Ziba said to the king, ingon si Ziba, tanawan ninyo mga igsoon, usay gitubag ni Ziba, para mas masakta na to kini nga sugilanon, atong tanawon ang ilang nga istorya. Ingon si Ziba, there is still a son of Jonathan. You see, ang tubag ni Ziba mga igsoon, doon na ba'y nabilin ang anak ni Jonathan. Friends, singular, usang abo nabilin anak ni Jonathan. Kung masagot akong balikon, there is still a son of Jonathan, but he is faithful in his way. Kung pasabot mga igsoon, anak ni Jonathan, apo na ni Saulo. Apan ang problema mga igsoon, doon na pinabilin, anak ni Jonathan, apan ang problema sa ning binisaya sa kripon. Impak, bakol, paralisato, baldato, dili normal ang iyang diin. And the king said to him, "Where is he?" Iyang ipakita. And Ziba said to the king, "He is in the house of Makir, the son of Emil at Lodibar."
Ganun katultol na si Siba mga iso. Ganun kabalo na siya. Ano ni ang anak ni Jonathan? Of course, kay katabang ni Saulo kaniato. Kaila siya si mga kabanay. Kaila si mga saya mga kaliwatan. Normal yung mga iso. Kabalo yun siya. Asa ang anak ni Jonathan. Next, mga iso. Atong tanawon mga iso. Kinsa ni anak ni Jonathan. Nagipangita ni David. 2 Samuel chapter 4 verse 4. Atras na gamay, mga 5 ka kapitulo. 2 Samuel chapter 4 verse 4. Atong tanawon mga igsoon, kinsa ni anak ni Jonathan nag-ingon din. Jonathan, the son of Saul, had a son who was crippled in his feet. Gimpang, baldado, parisado, dili normal ang iyang nagiging. Ingon din, he was 5 years old. 5 anyos pa lang siya. Atong tanawon mga igsoon, nganong nabalda niya ang iyang tiil, nganong nabakol ang iyang tiil, nganong nagimpang iyang tiil. Atong tanawon mga igsoon, kung sa hinungdan, nganong naparisado ang iyang tiil. He was 5 years old, tanawan niyo. 5 anyos pa lamang siya. Nangingon din, with the news about Saul and Jonathan come from his field, and his nurse took him up and fed, and he fled in the race, and he fed and became lame, and his name was Mephibosheth. So, ang hinungdan ng mga igsoon, ganong nabalda siya, ang anak ni Jonathan, kaysa diha ang mga Filistiwanon, ilang iatake ang Israel, nanagan ang tanan ng mga katawan, apil ang hari nga kanato ng si Saulo, apil si Jonathan. Ang problema mga igsoon, ang nabantay ka mag-isip ng mga ang nurse, sa iyang pagdagan mga igsoon, nahulog siguro si Mephibosheth, natagag si Mephibosheth, mga hinungdan mga igsoon, nga nakimpang siya, nabalda ang iyang tiil. From 5 years old, atong ganito siya, wala kayo patiman ang iyang tiil. O init ako, nahulog, sa pagkahulog, kay ang nurse nga nagbitbit kang Mephibosheth sa diha, nga iatake sila, natagak siguro si Mephibosheth. O hinungdan ng isa, unang panahon nga wala ko magkakitawag nga kinitingon nga chiropractor, ano bitong hilot-hilot ka, isbitin, imong tiil, aron maayo siya. Niatong panahon mga igsoon, wala pa man ng mga moderno nga mga butang. Mao nang gikan sa pagka-gamay ni Mephibosheth from 5 years hangtod nga didako siya, wala gyud atiman ang iyang tiil. O hinungdan nga wala siya makatarong sa paglakad. Next mga igsoon. And the king David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel, at Lodebar. Ilang ipatawag si Mephibosheth, ipatawag ni David. Samtang ipatawag si Mephibosheth mga igsoon, niingon si Siba ngadto sa hari nga si David. Ingon siya, hari-hari, taysa. Si David magod, usa ka pakol, timpang, paralisado, dili normal ang iyang ngiti. Basi nakunahon ka, nga imo siya ngadto sa mong gingarian, ambot ng David, o magamit ba niya ni mo dito? Kung imong ibutang ngadto sa imong kasaludluhan, dili naman siya makatarong pagdagan, kay kuhan ba to, balda ang itiil. Kung imo ba itong ibutang sa utility, di mo ba itong patrabaho, dili mo sa itong makatrabaho, kaya dili naman ito normal lang yung itiil, mag-isot naman itong trabaho, ningon si Siba, apan dili na mao ang unahuna ni David. Ilang ipatawag, ipaadto, ngadto ni David, and Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David. Yato, ilang ipaadto, sa diba, mga igsoon nga ni adto si Mephibosheth, ngadto sa kingarian ni David. And this is what happened next. Samtang si Mephibosheth mga igsoon, nagbiyahe siya patulong sa kingarian ni David, patulong ni David, ang unahuna ni Mephibosheth, naghunahuna siya, nga mauna ni ang katapusan sa akong kinabuhi, mauna ni ang katapusan sa akong ininhawa, kaya ako na lang na ba nabilin sa magkaliwatan ni Jonathan, ako na lang na ba nabilin sa magkaliwatan ni Saulo, kasi ipapatay ko dito, isalvage ko, itorture ko, hantod yung mapatay ko dito. That was his hope, and he was very afraid that might be the end of his life.
Tungod siyang kabalaka, mga igsoon, tungod siyang kahadlok, tungod siyang pagkakulba sa iyang kinabuhi, kay pangatyon na ba ang tanan nga mga kaliwat sa dating nga hari, ang tanan nga mga anak sa dating nga hari, mao na huna si Mephibosheth nga mauna ni ang katapusan sa akong kinabuhi. Pagkabot ngadto sa iyang gigarihan ngadto ni David sa pagkakita cute ni Mephibosheth ngadto ang David tungod siya kahadlok, tungod siya kabalaka, tungod siya kaguyaw, nihapa o nirespeto siya sa atubangan ni David. And David said, Mephibosheth said, "Behold, yes, I am your servant." Makita ninyo yung sa picture. Si Mephibosheth nagdala tungkod, nagtipang-tipang siya samtang siya padalong ni David, tungod siyang kabalaka, tungod siyang kahadlok, nihapa siya o nirespeto sa ubangan ni David. Kung kabalo mo mga igsoon, kung siya ingon ni David. Next. And David said to him, "Do not fear." Kini nga statement mga igsoon sa panahon ni Ginoong Hesus, kaya ito sa panahon sa mga disipulo, kung ato na ganing mga tawhan nga mangayo og tabang ni Ginoong Hesus, mao dayon ni ang istorya kadto sa mga tawhan nga tinahanglan og tabang ni Ginoong Hesus, mao dayon ni ang istorya, do not fear. Ayaw kahadlok kay kini ang imo nga mangluluwas. Do not fear, for I will not torture you, I will not kill you, I will not exterminate you. Instead, I will show you kindness for the sake of your father, Jonathan. Pagkanindot sa mga pulong mga igsoon, niingon si David, Mephibosheth, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, kay wala ti kagipani sa gingarian, aron patyon, wala ti kagipani, aron itorture, gipaani ti ka, aron tagaan ti kagaluoy, pakitalan ti kagaluoy, tungod ka na alang sa imong amahan nga mao si Jonathan, nga sa akong pakigsalat kaniya, nga bisan patay na siya ug naay mabiling nga iyang mga liwatan, iyang tagaan o kaluoy tungod ug alang kana sa suot niya nga igala nga mao si Jonathan. Dito kay mga igsoon, ang pakigsaat ni David ngadto sa igala nga mao si Jonathan. Ang inyong mununaon mga igsoon, wala yun siya nakalimot sa iya nga pakigsaat ngadto sa igala nga mao si Jonathan. Next, mga igsoon, dito maging kayo ang isulti ni David ngadto kang Mephibosheth, ningon siya, I will restore to you all the land of Saul your father. Akong ibalik kanimo ang tanan nga mga kaptangan gikan sa imong amahan. Akong ibalik kanimo ang tanan nga mga bahandi gikan sa imong lulo. Kay mao kana akong kagigsahan bisan nawala na sila. Kay tungod ipakitaan ka og tugma, tungod ka na sa akong kagigsahan sa imong amahan nga mao si Jonathan. Next, magsun, nindot magigkayo ang isulti ni David ngadto kang Mephibosheth, tag-awan ninyo, and you shall eat at my tables always. Bakul, kimpang, paralisado, dili normal ang iyang din, dili mapusgan sa gingarian ni David, but David promised him, from now on, you will be eating at my tables always. Kauban sa mga kibalit members, kauban sa mga dignitaries, kauban sa mga secretaries, kung asa kung ato, tuwas ka sa akong kiliran, kung asa kung kaon, tuwa po ka dito, kay mao ka na akong pagkiksahan, tungod kung alang sa imong amahan, nga mao si Jonathan. Dito kayo isun ang pagkiksaan ni David ngadto sa iyang higala nga si Jonathan. And he paid homage and said, what is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? Ingon si Mephibosheth, Hari, kinsa raman ko. Gadili na naman ko niyong mapusgan. Hari, ganun kaayo man ito din ako. Kinsa raman ko. Brother, that's the question of progress. That's the end of our story. But here, friends, I want you to picture out and illustrate in your mind that this scenario, I want you
to picture that this scenario, that this story is actually a picture of salvation, a picture of acceptance, a picture of forgiveness. Usagi ni kahulagway sa pagkaluwasan sa Ginoo. Usagi na kahulagway diha sa pagpasaylo. Usagi ni kahulagway diha sa pagdawat sa Ginoo. Bisan pa sa iya nga kakulungon. Why? Because David represents Jesus Christ and Mephibosheth represents human beings. Si David, mga igsoon, nagsimbolo diha kang Kristo. Si Mephibosheth nagsimbolo sa mga tao nga makasasala, sa mga tao nga nangabalda, sa mga tao nga nangapugan. Kung nagsimbolo kini mga igsoon, tanawan ninyo, David accepted Mephibosheth into his kingdom despite he was crippled in his feet, just as Jesus Christ accepted us despite of our spiritual brokenness. Kung si David, mga igsoon, iyan gidawat si Mephibosheth, bisan sa iyang pagkabalda, bisan sa iyang pagkapukan, in like brothers and sisters, Jesus Christ accepted us despite of our sinfulness, despite of our weaknesses, despite of our spiritual brokenness. Dawaton kita sa Diyos, bisan sa itong pagkabalda, dawaton kita sa Diyos, bisan sa itong pagkapukan, tungod ka na sa iyang gugma, ngandi ka na to. Next, mga igsoon, important points to remember. We are all broken. Kitang tanan nangabalda, kitang tanan nangabukan, kitang tanan naparelisado, kitang tanan na nagpakasala, tungod ka na sa konsekwensya, niining kalibutan na atong nakagamtaman. We are all broken. Next, sin has broken us. Ang sala mo'y nagbalda ka na to. Ang sala mo'y naggripon ka na to. Ang sala mo'y nagbukan sa atong kinabuhi. O hinungdan nga nalayo kita diha sa pag-alagad sa Ginoo. Sin has broken us. And every time we broke God's law, we broke ourselves. Sa panahon nga atong sumapon ang Ginoo, ang balawod sa Ginoo, sa panahon nga atong baldawon ang balawod sa Ginoo, mao ka ng panahon nga maguba ang atong kinabuhi, mao ka ng panahon nga maguba ang atong pag-alagad diha sa Ginoo. Kaya ang pagtuman sa balawod sa Dios, mao ka na ang pagpakita nga kita nahigugma ngadto sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. The world is broken. Ang kalibutan napakyas, ang kalibutan nabalda, ang kalibutan nabukan. Tungod ka na sa sala, niining kalibutan na. The world is broken. Mga kriminalidad, mga bagyo, mga linog, mga kamatay, niining kalibutan na. O bisan naman sa atong nagtabo karon nga panahon, nga gitawag og COVID-19. Daghan nga makakauhan nga nakalas sa ilang kinabuhi tungod sa balatian nga ilang nasinati. The world is broken. COVID-19, mga tao nalisang, mga tao nabalaka, tungod ka na sa konsekwensya nga atong nasinati niining kalibutan. The world is broken. The world is broken in different ways. People are broken in different ways. Broken-mindedness. Ang atong unahuna, gigripon sa kaway. Ang atong unahuna, gibalda sa kaway. Ang atong unahuna, giparesado sa kaway. O hinungdan, ang atong unahuna, na-divert kato sa mga kalibutan ng mga butang. O bala na natong masintro ang langit ng mga butang nga mao ang plano sa Ginoo. Broken-mindedness. Broken relationship. Kini, anatas broken relationship. Yes, broken relationship. Husband and wife's relationship broken. Parents to children relationship broken. Bisan kauban sa pagkanimalay relationship broken. Kauban sa trabaho relationship broken. O bisan pa magsunod sa atong iglesia kauban sa atong pagtuo relationship broken. O bisan pa man mga igsoon ang atong pag-alagad sa Ginoo, naguba tungod ka na sa sala nga atong nasinati niining kalibutan. Broken hearts, mga kasing-kasing nga nangagusba, mga kasing-kasing nga nangabalda, mga kasing-kasing nga nangagising, tungod ka na sa sala nga atong nasinati niining kalibutan na, o dili ra bagud na mao ang plano sa Dios. This is one of our Bible students. Kauban sa mga higala, kauban sa partner nga si Jenwell, kauban sila ang sa mga Bible students na mo,
Ganto sa Lawaan, rest. Every time ka magbisita, yung sila padamalay, mag-exoon, makita nila ang kalipay. Kay tungod, ilang nadumog ang paglaom nga gikan sa Ginoo. Nadumog nila ang mensahe sa Ginoo. Sa panahon nga moampo nila, iniglakaw na mo nila, muhilak yun si Tatay Ricardo, o kauban siya asawa, na mausinan na initi. Nakakita siguro mo niyan, nila kay nakasimba ni sila sa niagi pagkat ng mga Sabado. Ako hindi pa kita kaninyo mga igsoon kay si Tatay Ricardo, maglisod na ni siya glakaw, kay tungod ka ni Ato sa iyang trabaho, gabi siya mo, apunta na siya muli, kunya tungod sa kakapoy sa iyang lawas, na-stroke siguro siya, nagkasakit. Kunya si Nanay Liti, usalang ilang kaanak, si Nanay Liti, maninda na siya o mga sutan silang panimalay. Kunya si Tatay Ricardo, kay dili naman siya lakaw-lakaw, dili naman siya makatabang sa iyang asawa, kumao si Nanay Liti, si Nanay Liti na lang yun ang naningkamo para mabuhi ang ilang mga pamilya. Apan amo nakita mga igsoon sa every time nga bugisita gyud sa ilang panimalay, muhilak yun si Nanay Liti o si Tatay Ricardo tungod sa kalipay o kasakit nga ilang nasinati nga nadungog nila ang paglaom gikan sa Ginoo. Si Tatay Ricardo mga igsoon, bisan sa iyang pagkakulamon, sa iyang pagkapalatian, apan ang iyang hinihubang asawa, giatiman gyapon siya. Every time na mulakaw si Nanay Liti, binlan yun niya pagkaon, binlan yun niya tubig, binlan yun niya o tambal. Kaysa diha, makinahanglan si Tatay Ricardo, naa siya'y tuulog sa iyang kiniran. Amo nakita mga igsoon nga grabe kayo ang paghigugma ni Tatay Liti ngadto sa iyang pana nga mao si Tatay Ricardo nga bisan si Tatay Ricardo dili na makahimo sa pagbarog sa iyang lawas apan ang pagitiman sa iyang asawa nagpadayon tungod kana sa iyang paghigugma. Next mga igsoon, padayon na. Going back to the story of Mephibosheth, he was accepted and he was restored and allowed to eat in the king's table. Jesus did the same to us. In Luke chapter 22 verse 30, that you may eat and drink at my tables in my kingdom and sit on thrones judging to the 12 tribes of Israel. Bisan sa itong kakulangon, bisan sa itong pagkabalda, dawaton kita sa Diyos, pasaylumon kita sa Diyos, lumason kita sa Diyos, kay gusto sa Ginoo, kitang tanan, makapuyo, ngadto sa iyang langitod nga puloy-anan. Brethren, tululang kabutan ang akong ibilit kaninyo. Hinao nga atok ni mahinumduman, tululang kabutan. Number 1, God accepts the broken people. Dawaton sa Diyos, bisan sa atong pagkamakasasala. Dawaton kita sa Diyos, bisan sa atong pagkabalda. God accepts the broken people. In Romans chapter 5, verse 8, nagingon niya, but God shows His love for us in that while we will still what? Sinners ang nakabutang diha, pero akong Kristiyan, i-highlight ako broken because sinfulness is actually brokenness. Sa sigwano ba, kay gipadayan sa Diyos ang iyang pagigugma, kandi ka nato, nga bisan sa makasasala makita, ang Diyos nagpangabatay, alam ka nato. Isaiah 3 verse 4, because you are precious in my eyes and honor, and I love you, I give men in term of you, peoples in exchange of your life. Kaya tungod, pililhon ikaw sa akong mga mata. Tungganon ikaw sa akong mga mata. I love you. Gihigugma ko ikaw. Ang Diyos nagsulti niini. Lesson number 1, God accepts the broken people. Let's proceed to number 2. God fixes the broken people. Human kita duwaton sa Diyos, human kita pasayloon sa Diyos, human kita luwason sa Ginoo, ayuhon kita sa Diyos, hulmahon kita sa Diyos, ay kagawa nga niya buhaton, ayuhon kita, gikan sa atong pagkabukan, gikan sa atong pagkabalda, aron mabalik ang nandong kakinaya nga naa sa atong kinabuhi. Ayuhon kita sa Diyos. God fixes the broken people. Friends, when we realize our brokenness, that's the time where God starts to make us. Sa panahon nga atong ilhon ang atong
akong kaugalingon nga nabalda kita sa panahon nga atong ilhon akong kaugalingon nga nabukan kita, nalayo kita sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa sala. Maunang panahon mga igsoon nga sugdan tayo ka sa pag-ayo sa Ginoo gikan sa itong pagkabalda, gikan sa itong pagkabukan. Where God starts to fit us. And Psalms 147 verse 3, He healeth the broken in heart and bind up their wounds. Ayuhon sa Ginoo ang atong mga sikasi nga nagusbat. Ayuhon sa Ginoo ang atong mga kinabuhi nga nagabalda. Ayuhon sa Ginoo ang atong mga samad aron sa pag-alig diin. Matthew chapter 5 verse 3, Blessed are the broken in spirit, for there is the kingdom of God. Bulahan ang tanan nga magsulubon diha sa Espiritu, kay ila ang gigarian sa Diyos. Next, Matthew chapter 11, verse 28, Come unto me, all ye that are broken, and I will give you rest. Duhol kamong anako, kamong nangabalda, kamong nangabukan, kamong nangaparisado, duhol kamong anako, kamong nabukatan, diha sa Ginoo, kay papahulayon ko kamo sa akong ganghanan nga makamo. Next, friends, when we realize our brokenness, that's the time where God starts to beat us. In the Bible, brokenness often precedes greatness. Sa Biblia, mga igsoon, daghan kayong mga subilanon, daghan kayong mga kasalitian, nga gikan sila pagkabalda, gikan sila pagkabukan, gikan sila pagkapresado, niresulta o dagko nga mga panalangin, niresulta o dagko nga mga positibo, tungod ka na alang sa Ginoo, nga nagpadayon diya sa pag-alagad, nga bisan pa sa mga pagsulay sa ilang mga kinabuhi. We have Jacob. He was crippled by God. He was broken by God before he received the blessings. From Jacob's name, he turns out to Israel, the father of the 12 tribes. And we have Joseph. He was thrown into a pit. He was sold into slavery. He was put into prison. He was forgotten by his friends. But he was promoted as second Pharaoh into the kingdom of Egypt. Brethren, from brokenness to greatness. Gikan sila pagkabalda, gikan sila pagkabukan, gikan sila pagkaparalisado, apan may resulta, ang dagko ang mga panalangin, tungod ka na sa ilang pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kabisan pa sa mga pagsulay nining kalibutan, may resulta o dagko ang mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Next, gabay lang. We have Job. Before we understand, he knows everything. Sa panahon sa kinabuhi ni Job, daghan nga mga pagsulay nga iyang nasinati, daghan nga mga problema, bisan ang iyang mga anak, intaliwan nga ito nga niya. Apan si Job mga igsoon, nagpadayon na iyang pagtuo, nagpadayon na iyang pagsalig nga sa Ginoo, o may resulta, o dagko nga panalangin, nga nidubli pa kaysa kaniadto. And we have Paul. He was blinded before he preached to the Gentiles. Gikan sila pagkabalda, gikan sila pagkabukan, gigamit sila sa Diyos, gipanalaginan sila sa Diyos, tungod ka na sa gugma sa Ginoo, gusto sa Ginoo, nga gamiton kita alang diha sa iyang kabuluhaton. Next, they humble themselves before God and realize that they are broken. Ilang ipaubos ang ilang kaugalingon, o ilang ila nga sila nangabalda, nga sila nangapukan diha sa tubagan sa Ginoo. But before God can remake us, He first broke us. Dimatin niyo din. Sa dili kita hulmahon sa Diyos, sa dili kita hulmahon sa Ginoo, sa dili kita hulmahon diya sa lindot nga kinaya nga gikan sa Ginoo, kinahanglan iyaw sa bukon ang ato mga gilad nga mga batasan, bukon usa sa Ginoo ang ato mga gilad nga mga kinaya, gilad nga mga hunahuna ug kasi-kasi sa diha nga mabuak na ni mga igsoon, hulmahon kini pagbalik, ayuhon kini pagbalik, hulmahon kini pagbalik ngadto sa kinaya nga diha kang Kristo ug dili kinaya nga diha sa kalibutan. Before God can remake us, He first broke us. Next, Jesus said, before I gonna remake you, I will break you. Sa dili pati ka hulmahon, kinahanglan, baldahon usap ka. Sa dili pati ka ayuhon, kinahanglan, hukon usap ka. He breaks us so that He can remake us.
Jeremiah chapter 18 verse 4, nindot kay nga pagka ilustrasyon mga igsoon naging niya, ug sa diha nga ang mga sunanan nga binuhat niya gikan sa yuta ka kululon na daot diha sa kamot sa pagkukulon, kinigibuhat niya pag-usap o lain ka sunanan sumala sa gipagkamaayo sa pagkukulon nga angay sa imon gikan niini. Kini nga istorya mga igsoon, usa ka banga nga iya gibuhat sa diha nga iyang hulmahon pagbalik, iyang himuhon pagbalik, kinahanglan iya sa kinibukon sa diha nga mabuhat na ni mga igsoon, hulmahon kini niya og nilindon og gipurma pagbalik. Next, lesson number 2, God fixes the broken people. Ayuhon sa Ginoo ang atong kinabuhi gikan sa pagkabalda. Let's proceed to number 3. Mao na ni ang katapusan. God uses the broken to reach the broken. Paminawan mo. God uses the broken to reach the broken. Gikan sa itong pagkabalda, nawaton sila sa Diyos. Ang una, God accepts the broken. Ikaduha, God fixes the broken. Ikatulo, God uses the broken to reach the broken. Human kita dawaton sa Diyos, human kita pasayloon sa Diyos, human kita luwason sa Ginoo, ayuhon kita sa Diyos, sa diha nga maayo na kita, sa diha nga mabalik ang atong ginaya, ngadto sa Ginoo, gamiton kita sa Diyos, alang sa pagpalambo, diha sa iyang kabuluhaton. God uses the broken to reach the broken. Isaiah chapter 61 verse 1. O kini ato ang memory text ganiha. The Lord has anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted. Gihugan ako sa Diyos, gi-anoint ako sa Ginoo, alang sa pagmensahe sa aming balita ngadto sa mga tawhan nga wala pagyud nakabalo diha sa kamotoran. Iya akong gipadala aron sa paghatag ug paglaom ngadto sa mga tawo nga nawagtangan og paglaom. Lucas chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Why? Because He had anointed me to preach the what? The gospel to the poor. He had sent me to heal the what? The broken-hearted, to preach deliverance to the captive. Gamiton sa Diyos bisan pa sa itong pagkabalda. Ayuhon kita sa Ginoo, gikan sa itong pagkabalda, bisan sa itong kakulangon, bisan sa itong pagkamahuyang, gamiton kita alang sa pagpalambo diha sa iyang bulaton, ug alang sa pagpalambo diha sa iya nga iglesia. Friends, God uses the broken to reach the broken. Mga igsoon ka na magunahon na usahay nga mahuyang, kulang, Wingon ka sa itong gugulingon, dili ta kabalo mo kanta, dili ta kabalo mo wali, dili ta kabalo mo tudlo sa mga bata, wala tayo mga talento, masusama din na. Mga igsoon, pamalanggongin ninyo. Nagingon din din. It takes a broken soil to produce a crop. It takes a broken cloud to produce a rain. And it takes a broken grain to produce a bread. And it takes Mary's broken perfume to anoint the head of the Savior. And it takes broken Peter to reach 3,000 people. Next, and it takes broken Paul to reach the Gentiles. In like manner, brothers and sisters, it takes a broken you and me to reach the broken. Hinaot nga inyo ning masabtan. Friends, God can use us. No matter where you are right now, no matter what your situation in life is, God can use you to reach others. Kung sa man ang imong kahimtang karon, kung sa man ang imong trabaho karon, kung sa man ang imong profesyon karon, bisan sa itong pagkabalda, bisan sa itong kakulangon, bisan sa itong pagkapukan, gamiton kita sa Diyos, panalanginan kita sa Diyos, alang sa pagmensahe sa iyong sa maayong balita, ngadto sa mga tawad nga naa sa aton nga palibot. God can use us to reach the broken. Important points lesson. Tulo lang kabutan ang akong ipilit kanina. Una, God accepts the broken people. Ikaduha,
God fixes the broken people. Ikatulo, God uses the broken to reach the broken. Human kita dawatan sa Diyos, human kita pasayloon sa Diyos, gikan sa itong pagkabanda, gikan sa itong pagkabukan, ayuhon kita sa Diyos, gikan sa itong pagkamakasasala, mulmahon kita sa Diyos, gikan sa itong pagkabukan diya sa pagkalagad diya, ug human ka kita ayuhon sa Diyos, human kita dawatan sa Diyos, gamiton kita sa Diyos, alang sa pagmensahe sa maayong balita nga naa sa atong palibot, ug alang sa pagpalambok diha sa iyang iglesia. Brethren, kini nga mensahe mga isod nagpahinumdum alang ka natong tanan. Nga bisan sa atong kinabuhi nga napuno kita sa atong pagkapakyas, sa atong pagkamakasasala, sa atong pagkabukan, sa atong pagkabanda, apan ang Ginoo mga isod duna gyapon plano sa atong kinabuhi, dawaton kita sa Dios, pasayloon kita sa Dios, kay gusto sa Ginoo gamiton kita alang sa pagpalambok diha sa iyang bulaton. Gusto usab sa Ginoo ang kitang tanan makapuyo ngadto sa iyang kagingaringan. God accepts the broken people. God fixes broken people. God uses the broken to reach the broken. Binaon mga igsoon ang kining mga mensahe nga atong natunan karon. Makahatag ka ng tuubugang nga kadasig diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nga bisan kita naluya, bisan kita nangabanda, bisan kita nangabukan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo andam nga modawat sa tuwa, ang Ginoo andam nga moayo sa atong mga kapakyasan. Human kita ayuhon sa Dios, gamiton kita sa Dios alang sa pagmensahe diha sa iyang maayo nga balita. Hinaot mga igsoon nga kining mensahe makahatag nato og kadasig. Daghang salamat. Dining nga kabutagon, happy Sabbath, and may God bless us all.